Breaking na breaking news po mga kababayan. Nako po, nagkabanggaan, nagkasagutan at muntikan ng magkabatuhan ng mga mikropono dito sa impeachment ni Sara. Kasi naman mga kababayan, itong prosecution ng mga abogado ni Junior ay talagang nanggagago na lang mga kababayan. Talagang harap-harapan na nang bubudol ang bobobo. Ito po ang sabi ng mga post sa social media. Breaking news! Nasupalpal ng harap-harapan ang mga abogado ni Junior. Itong mga kasama nila De Lima at Luistro. Escudero, nagwala sa galit. Hinarang ang tanong ni Divina Gracia kay Ortonio na walang kinalaman sa confidential funds. Nakita nyo mga kababayan ko? Nasupalpal ng harap-harapan. Hinarang ni Senate President at Presiding Officer Chis Escudero ang pagtatanong ni House Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia kay Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pagtutol ni Escudero ay ang may kaugnayan sa tanong ni Divina Gracia tungkol sa sweldo ng Vice President, Security and Protection Group. Ayan na sinasabi natin. Pakinggan po natin ang away na ito. Talagang magkakabatuhan ng mga mic. Buti nakailag si Escudero. Totoo kaya mga kababayan? Panoorin nyo ng buo. Para hindi kayo ma-fake news. Yung mga bobo na bashers, bobolista tangalista, wag kayo agad magko-comment ang hindi nanonood. Ang bobobo nyo. Ginigigil nyo si The Wonders. Si Marcoleta, antayin nyo, makakalaya yan. Pag nakalaya yon, isasampal sa inyo yung papel o release paper ni Marcoleta. Nalalabas na talaga siya. So ngayon mga kababayan, panoorin natin ang sagutan na ito. Nakakagulat na. Talagang itong mga prosecution na abogado nang oolat at nang bibisit na lang. Ito po. Also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Your Honor, please move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. In short, you will agree with me, this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara. Wow, Your Honor, naks please. naman. Your Honor, please. Objection. Move to strike, Your Honor, the Your Honor. statement. We will ask the court, the respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. Yun lang, let's be circumspect without pointing fingers to anyone, both sides. Dahil nga, kapag may certain word na may not only negative but may emotional attachment, magba-viral na yan. And it will really affect the integrity not only of the court but of the decision sa huli. Well, Your Honor, we apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Akala ko complete ang vitamins mo. Dapat Enervon Z Plus. Help get more energy, more immune. Nakita nyo po mga kababayan, pati si Senator Alan Cayetano, nabwisit na rin. Pag nandyan si Marcoleta, yari kayo lahat. Hindi uubra yung mga kabobohan nyo. Itong mga abogado ni Junior, nagkakalat na lang parang mga tae na lang na kung saan na lang nagkalat. 'Di ba mga kababayan ko? Gusto nila kasing pasamain at palabasin na si Sara. Talagang masama. Nako po mga kababayan, pointing fingers. Baka manuno kayo. 150,000. Ngayon, ang paliwanag ninyo, I quote, the reconciliation shows that an amount of 50 pesos under payment of reward and an amount of 100,000 pesos under purchase of supplies were provided by Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio out of his personal funds. Tama ba?
information also flash on the screen. Yes. Sa'yo galing yung 100. Ikaw yung Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary na pinapatunguhan. I mean, nire-refer dito sa sulat na ito. Tama ba? That's correct po. So alam mo rin, dahil ikaw ang nag-abot ng pera, alam mo rin kung kailan siya inabot. Kung kailan siya binigay. Tama ba? Yes. So by the time that you prepared your initial response to the notice of suspension, your letter dated March 13, 2024, yung Exhibit P-I-13-A na sa inyong tiningnan kanina, at that point, alam niyo na rin na nagbigay ka ng 150,000 pesos. Tama ba? But I had to Yes. confirm first with our special disbursing officer at the time. So we needed to make a reply. So we sent an initial reply and submitted a supplemental reply. So you are trying to say na ginawa mo yung letter dated March 13, 2024, nakapagbigay ka na ng explanation na hindi mo pa verify dun sa special disbursing officer at sa security officer. There is already a coordination. There was and already a coordination. Yes, Pero but hindi mo naitanong. Naitanong mo lamang 9 days later. that's why we submitted a supplemental reply Supplemental. to ensure that we provide the proper information. At sinabi nyo pa rito, that was due to the urgency of the expenses. So, ibig sabihin, may sinabi sa inyong expenses na urgent, kaya humingi ng 150,000. In short, pinaliwanag sa'yo kung bakit humingi ng 150,000. Yes? Ang Yes. nilapit po ito sa akin ni Miss Gina Acosta, our At sinabi SDO. niya. And then she mentioned that there was a request from Colonel Chica for an urgent. And there was urgency for that Yes. request. Diba? At hindi rin karaniwan na may hihingi sa'yo ng 150,000 from your own pocket. Hindi naman to karaniwang ginagawa sa OVP, or karaniwan ba ito? No, it's not Oh. common. Okay. Pero nung gumagawa ka ng notice of suspension, bigla mong nakalimutan na merong Your Honor, 150,000. Sinabi mo na kanina, Let na her finish her in-explain question sa'yo, and then I will hear your objection, counsel. sinabi mo na kanina na pinaliwanag sa inyo ni Ms. Acosta na galing kay Colonel Chica yung paliwanag ng urgency for the request. Tama ba? Itong mga abogado ni Junior, mga kababayan, ang pinag-usapan 150,000. Pero sa trilyon-trilyon na mga budget na ninakaw nila sa flood control issue, bilyon-bilyon ang kada distrito. Lalong-lalo na dyan sa Manila, mga kababayan, na napakalaking budget, binabaha pa rin ng Manila. Dito sa distrito ni Benny Abante, mga kababayan, na isa rin po sa mga tinuturo ng mga sundalo na nakakulimbat ng mali-malitang kwarta. Dito na Joel Chua sa mga distrito nila, kaya pinagiba ni Isko Moreno ang mga barabarangay hall na palapalapag. Mga kababayan, dito natin makikita na bakit sa 150,000 kini-question nyo si Sara dito sa confidential funds na sinasabi nyo, napakatahimik nyo sa flood control issue. Mga Indio! Ginigigil nyo ang taong bayan. Anong ginagawa nyo sa bayan ko? Sa bayan ni Marcoleta? Di ba mga kababayan, itong mga abogado ni Junior na talagang gusto talagang palabasan na si Sara ay nagnakaw. Walang mga kwenta. Naku po, mga kababayan ko, manggigigil kayo Yes. Counsel? Asked and answered already, Your Honor. Proceed, Attorney May. Okay. Yung, Mr. Ortonio, you are salary grade 29, correct? That's correct, ma'am. And you're receiving roughly how much in salary monthly? Mr. Ortonio. Your Honor, please.
What is the objection, counsel? Relevance It's of the very question. relevant, Your Honor. It goes into the credibility of this witness. And if you can afford 150, counsel, if you remember, Gina said the same yesterday. Witness will please answer the question. Salary grade 29, roughly about 180, 190 gross. So yung binigay mo ng 150,000 from your personal funds, that's just around 40,000 short of your monthly salary. Tama ba? That's correct. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000? At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Up to today, Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed anymore. At etong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President. No. Hindi. This P7,000 O blue is isipin super nyo easy mga to kababayan, use. nag-aabono Dry pa seal with itong no white mga mark. tao Strong ni hold Sara. without- Dahil nga mahal na nila si Sara. Mahal na nila ang kanilang Vice President. Mga kababayan na, ito mga testigo ito ng mga prosecution. Bakit hindi nila magipit si Sara? Di ba ibig sabihin, wala pong kasalanan si Sara dito? Gigil nyo na naman si The Wonders, kayong mga bobulis at tangalista. Lumayas na nga kayo sa Pilipinas, problema pa kayo dito. Yan ang sinasabi ng mga komento dito. Now, pumunta na tayo sa purchase of supplies. Okay, Mr. Ortonio, kasama sa sinasabi niyong pinaglaanan ninyo ng confidential funds ay ang purchase of or payment of purchase supplies, payments of tables and chairs, payment of desktop computers and printers. Tama ba? Correct. Okay. Ang mga desktop computer, printer, mesa at upuan ay mga bagay na hindi nauubos or tinatawag na non-consumable. Tama ba? Yes. Again, more than or almost 2 decades na kayo naglilingkod sa gobyerno. In fact, naglingkod din kayo bilang pinuno ng Human Resource Management Office nito. Alam niyo, Mr. Ortonio, ng ari-ariang binili ng pondo ng bayan or pera ng bayan ay pag-aari ng gobyerno. Tama ba? Yes, I would Yes. say so. At alam nyo rin na nakatala ang ari-arian ng gobyerno. Ibig sabihin, yung mga government properties, these are recorded. May karampatang property number, property acknowledgement receipt, accountable officer at annual inventory. Tama ba? Yes, if procurements through the regular funding. At sinasubmit din ito, yung inventory na to, isinasubmit din ito sa opisina ng Commission on Audit. Tama ba? Yes, for the inventory. Okay. Pero, aaminin mo, you will confirm na para dito sa mga purchase ng supposed supplies, computers, tables and chairs, wala kayong sinubmit na inventory para dito sa COA. Tama ba? Specifically for these items, they were not reflected because I'm of... not asking, yes, thank you very much, Mr. Ortonio. I'm not asking for the reason. Your Honor, please. I'm just asking whether or not you submitted an inventory to the COA. So, Attorney Christine? The witness is answering the question, Your Honor, if he can be allowed to answer. Again, let it be a subject matter of cross. I think the answer given was sufficient already.
Okay. And para din dito sa mga supplies na ito, Hirap na hirap to wala tong ka rin ano nakitang wala rin binigay sa iyo. Pansin nyo mga kababayan, hirap na hirap itong abogado ni Junior. Minamalat na, ano bang ginawa mo? Ba't minamalat ka? Hirap na hirap kang magsalita. Kaya ka nabubuljak ng abogado ni Sara eh. Yung line of questioning, irrelevance. Grabe talaga. Hindi nyo talaga kaya, si Sara talaga, hindi nyo kayang mapataob. Na invoice or official receipt. Wala nitong, tama ba? None. Okay. Wala ka rin nakitang records ng sales invoices na to at mga official receipts sa buong record ng OVP, tama ba? None, ma'am. Wala ring dokumento na magpapakita na ang mga bagay na ito ay idinonate ng OVP sa kahit sino man. Tama ba? No record in Yes. terms of the donation. Hanggang ngayon, ikaw personally, Mr. Ortonio, hindi mo rin maituturo kung nasaan na itong mga mesa, upuan, supplies, computers na nagkakahalagang 3.5 million. Hindi mo naman ituro kung nasaan sila. Considering that these are procurements for confidential activities, no, ma'am, I would have no personal knowledge on where these items are. And I would suppose wala ring nakapagturo sa office ng OVP kung nasaan itong mga mesa, computer, supplies na ito. Tama ba? Your Honor, please. Attorney Christine? Speculative, Your Honor. How is that speculative, Your Honor? Or asking for an opinion. How is that asking for opinion, Your Honor? I am asking whether, to his knowledge, there was anyone in the OVP who could point to these non-consumable items. Her wording was, I suppose. She did not say to your knowledge. Okay, then I withdraw. I drop, Your Honor, the phrase, I suppose. Mr. Ortonio, tama Witness ba? may answer if he knows. No, I would not have any knowledge also if there are other personnel in the office who would know in the OVP. Conversely, hindi mo rin masasabi. Dito mga kababayan, laging supalpal itong abogado ng prosecution. Hindi nila kayang pataobin si Sara. Tama talaga si Marcoleta dito mga kababayan. Na lahat gagawin nila para i-impeach at pasinungalingan ng flood control issue at itutok nila kay Sara ang lahat ng kanilang mga panahon at ibabaon nila sa sementeryo ang flood control issue na ito. Yawa na! Kung merong nakakaalam, kung talagang nag-i-exist itong mga mesa, tables and chairs, computers at supplies. Your Honor, please. Already asked and answered and repetitive. Move on, counsel. Okay. Earlier, Mr. Ortonio, we Wala just na, point to an igit item, na. yung certifications that were attached to the liquidation reports. Nag-igit-igit na ito. Igit-igit na, di na kaya. Yawa na, mga abogado ni Junior. Nagkakalat na. Parang ebak ng kalabaw, nagkakalat. At yung mga bobolista, mag-comment kayo, mga bobolista kayo. Para may silbi kayo sa bayan. Bash kayo ng bash, di nyo pinapanood ng confirm, buo Mr. ang Antonio, video. That the Vice Tonto. President herself signed all those certifications. Yes, ma'am, based on the documents that were presented. By the way, Mr. Antonio, earlier you mentioned that you submitted PIORs. Did you ask Ms. Acosta and the security officer kung meron man, ano-ano itong mga threats na na-identify?
in the course of the disbursement of the confidential funds? Naitanong nyo ba? No, I did not ask anymore, ma'am. Okay. So just to summarize, Mr. Antonio, doon sa August 22, 2022 letter, may I request the technical booth to please flash on the screen. Kindly flash the August 22, 2022 letter signed by Wala Mr. na, Antonio. nagigit-igit na mga abogado ni Junior dito. Si Sara na ang Pangulo. Ala, 1 taon na lang. Naku, takbuhan na kayo. Naku, mga tao ni Junior, nagmamadali. Parang mga leon ni Lucifer, naglalaway, nagmamadali na. Para sirain ang mga anak ng mga banal. Naku po, mga kababayan ko, ito sinasabi natin. Ilang taon na lang ang pamamalagi ni Junior. Iigit-igit na ang mga ito. Kung nasaan ng maleta, doon sila sa may pakinabang. Kung saan yung pakinabang, kung saan ang makakain, doon sila, mga kababayan. Ilang taon na lang, ilang araw na lang si Sara na ang Pangulo ng Pilipinas. Yawa kayo. Si Marcoleta, Vice Presidente. Yawa kayo. Yawa talaga kayo pag nakaupo si Sara, takbuhan kayo, magtago kayo kahit sa ang lupalop. Kahit sa mga bahay ng mga daga, susundan kayo ng katarungan at batas. Just to summarize, in that letter, ang pinigay niyong paliwanag para sa confidential funds ay para sa 3 bagay. Good governance program, functional representation, para sa travel ng Pangulo. Tama ba? Can I see the document first? Sinabi na nga ni BP Sara na wala siyang ginasto kahit 5 duling sa kanyang travel, lalo na sa kanyang pagdalaw sa kanyang ama na pinakidnap sa ICC, nang pinakidnap ni Junior na pinakulong sa the Netherlands. Ni 5 duling wala siyang ginasta, sariling bulsa ang kanyang ginasto at pangbayad ng tiket. Yawa kayo! Bobalista, tangalista pa more, 20 pesos, bigas pa more, racket pa more. Ma'am, I'll confirm on the good governance, but on what we indicated, ma'am, is on the conduct of official engagements Official and functional representation So 3, in domestic and in international and domestic events. so 3 items, 3 projects, or 3 items. You have governance, good governance program, you have official engagements, and functional representation. Tama ba? That's basically 2, ma'am. That's the implementation for good governance program and conduct of official engagements and functional Okay. representation. Thank you, Mr. Antonio. I stand corrected on that. So those 2 items. Pagdating sa PFP, ang justification for the 2022 PFP and justification was good governance program. Tama ba? Yes, based on the documents earlier, ma'am. Okay. Sa 2023 naman, socio-economic delivery program. Asked and answered, Your Honor, earlier. I'm sorry, Counsel. What was the question, Attorney May? For this 2023 certification, Your Honor, the justification was socio-economic delivery program. Asked and answered. On the assumption that she's winding up, Attorney Christine, because she said Yes, Your she's Honor. summarizing the points that were the points that the witness had already answered to. I will allow it. Witness may answer. Yes, Mr. Antonio. Do you want the question repeated? Yes, kindly repeat the question, ma'am. Ayan mga kababayan, napansin nyo po, walang kwenta ang ginagawa nilang impeachment.
walang makita ang taong bayan na magandang idudulot nito. Ang paborito ng taong bayan na pakinggan ay ang flood control issue. Mga hestas barababas! Ano bang ginagawa nyo? Puro kayo impeachment, impeachment. Walang kwenta. Gusto namin marinig kung nasaan na. May makukulong pa ba na mga akusado dito? Manong mga tinuturo ng mga pasabog ni Saldico. Kaya itong mga abogado ni Junior wala na. Ilang araw na lang si Sara na ang uupo sa palasyo. Takbuhan na ang mga kawatan dito. At ang kanyang ikalawang pangulo, si Marcoleta. Kayo humanda kayo. Lalabas na ito sa kulungan. Ngayong araw, sana po maghimala at magmilagro. Makalabas na siya ng kulungan para bakbakan na at bloodbath na ito. Shout out kay Ma'am Mirna Aura, laging nagdo-donate ng 320 yen sa ating mga video. Kay Gasper Beltran, laging nagko-komento. Sa lahat po ng kababayan natin, mabuhay po kayo. Ma'am Look Isip ng England, ng Pampanga. Diyan sa San Simon ba yan? Sa Pampanga Dao. Salamat po sa inyong suporta, mabuhay po.